Okay guys, gagawa tayo ng pangmeryenda. Pwede rin tong pangnegosyo at maganda ang video natin ay maganda sa beginners pa lang. Unang natin gagawin, mag-preheat tayo ng ating oven sa 170 degrees Fahrenheit. So, ayan, down yon. At mayroon tayong 1 cup na dates or tamar sa Arabic. Ngayon ay isunod na natin yung ating 1 1/4 cup all-purpose flour. Okay, so pagkatapos niyan ay 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder, and 1 teaspoon cinnamon powder. Okay, tapos isunod na natin yung ating 1/2 teaspoon na salt. Isip lang natin yan para kaya natin ginagawa yan ay para yung buo-buo ay mawala. Okay. So, halo-halo lang natin. Hinalo na natin yan. At isunod na natin yung ating vegetable oil. Okay, 1/4 yan. 3 egg, 3 eggs, medium size, room temperature din. And then yung ating tamar or yung dates. Blender lang natin guys para pumino. And then 3 saging. Kung ayaw nyo naman, wala naman kayong blender, ay pwedeng ganyanin na lang, tinidor. Pero yung ating dates, maganda pag pinong-pino siya. Pero kung gusto nyo yung parang pasas lang, may nakakain kayo, ay tadtarin nyo na lamang ng maliliit. So, nagkaunawaan lang tayo. Kapag walang blender, ay pwedeng tadtarin ng pino. Okay, ilagay na natin yung ating saging kasi gusto ko pag kumain ay di pinong-pino yan. Pwede yan natin ipamigay sa ating kamaritesan. Okay, 3/4 cup brown sugar. Pwedeng white kung meron kayo. Pero masarap din naman yung brown kasi yung lasa mas maitim. Okay, mas masarap yung lasa. Pagkatapos na natin na i-blender, nakita nyo, ibinuhos ko na sa ating arena at hinalo. Pero wag nating i-overmix yan. Pag nakita nyo wala ng buo-buo ay pwede na. Kasi kapag na-overmix natin yan, ay pwedeng tumigas yung ating cake. So, hindi maganda pag matigas yung ating cake. Mas masarap yung fluffy and moist, diba, no? O sige, halo lang natin. Enjoyin lang natin bawat araw sa ating mga ginagawa. Shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Sa mga bago kong subscriber. Hello po, kamusta po kayo dyan? Tuloy lang ha. Medyo mahirap pero ituloy lang natin yan. Ilaban natin yan. Okay, parang ako lumalaban din. Hindi porket monetize ka na ay dadami na yung iyong viewers. Hindi po ganon. Kailangan syempre sipag, tiyaga. Pero ako may sipag at tiyaga din naman. So, ayan yung ating baking pan. Bilog yung ginamit ko para pang-chipon yan. Para, mas maganda kasi yung sa gitna. Dahil umiinit yan, so yung gitna niyan ay madaling maluto. Naglagay lang ako ng parchment paper at nilagyan ko ng butter. Saka ko binuhos yung ating butter sa ating baking pan. Okay. Okay, dahan-dahan lang. Tapos top, 1, 2, 3. Para yung bubbles niya ay bumaba, flat yung sa taas, no? Okay, yan na yung ating na-preheat na oven. Ipasok na natin yung ating cake dyan. At iluto natin ng 40 minutes. After 40 minutes, ay tusukin natin ng toothpick. Yan. Tinusok. Pag ganyan, hilaw pa yan, dye. So, pag ganito, tingnan nyo ha. After 45 minutes, hayan na, makinis na. Yan yung luto na. So, tanggalin na natin sa ating oven. Sorry sa aking likod na malaki. And hayan. Ganda diba, no? Dahil kapag hilaw yan, ay babagsak yan. Bumabagsak. Okay guys, maraming pong salamat sa lahat ng nanonood at sa mga luma kong subscriber at bumabalik-balik sa akin. Ay maraming pong salamat. Shoutout sa inyo. At yan, pwede nyo yung pagkakakitaan. Malay mo pagdating ng araw, maalala nyo ko ay natuto pala ako kay Ellen. So, ayan, hindi na masyadong perfect pero masarap na masarap yan sa kape.
Okay guys, maraming pong salamat at hayan ang ating Tamar Banana Cake. Wow! Thank you for watching, Mama.